Isang mapagpalang araw po ng Lunes, January 12, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin sa lagay ng ating panahon, wala naman po tayong anumang bagyong minomonitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nagbibigay ng sama ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. At meron din tayo banta ng low pressure area na mabubuo by next week or sa pagitan po ng January 16 hanggang sa January 22. Eto nga ba yung inaasahan na magiging unang bagyo ngayong 2026? At kung eto nga ba ay magiging malakas or magiging mahina, aalamin po natin yan. So dito muna natin sisimulan sa ating forecast weather conditions at aalamin natin yung mga lugar na apektado po ng shearline. Shearline po yung isang pangunahing weather system natin na nagpapaulan ha, para din po sa mga kababayan natin hindi pa nakakaalam. Sa area pa rin po ng Cagayan, Isabela, sa may Aurora at Quezon, ang weather conditions po sa mga lugar na yan, maulap pa rin na kalangitan ang mararanasan na mayroong scattered rains and isolated thunderstorms dahil po sa shearline, o yung shearline is yung salubungan ng malamig at mainit na hangin. Ang impact po nito ay may tsansang magkaroon ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kung sakaling magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. So kailangan bantayan at i-monitor po natin yan. Samantalang, apektado naman ang easterlies, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Ang mga lugar po na yan ay makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ang impact naman ng easterlies sa mga lugar na yan, posibleng pagbabaha pa rin sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area kapag nagkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, the rest ng Cagayan Valley, the rest po ng Calabarzon, Nueva Ecija at Bulacan, maulap na kalangitan ang mararanasan na mayroong light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Bagamat wala namang masyadong impact itong northeast monsoon, pero dahil sa high pressure na hangin na sumasabay sa kanya pababa, naapektuhan po ng mga pag-uulan din na may malalamig na hangin ang ilang bahagi ng Metro Manila, Cordillera Administrative Region, the rest ng Cagayan Valley at talalabing bahagi po ng Calabarzon. Sa Ilocos Region, the rest naman po ng Central Luzon, ang weather condition naman po sa mga lugar na yan, maasahan natin ang maulap na kalangitan na meron pong mga isolated light rains dahil po dito sa amihan o northeast monsoon. The rest ng ating bansa ay apektado ng easterlies. So may mga tsansa, lalo na sa hapon, maulap na kalangitan na merong mga isolated rain showers or thunderstorms. Kaya na-explain ko sa inyo mabuti, kaya po hindi nagiging consistent na malamig ang ating panahon or ating hangin, lalo na po sa hapon, dahil po yan sa easterlies na sumasalungat or sumasabay dyan sa amihan, kaya nabubuo po ang shearline. So ngayon, balikan natin yung tatlong weather system na yan ha. Ito muna tayo magpo-focus sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. May banta ng LPA na mabubuo po sa may bandang silangan ng ating bansa o dyan sa may bandang Eastern Visayas. Sa ating tinatawag na week 2, by next week po yan, no, sa tropical cyclone threat potential natin, may mabubuo pong LPA o papasok na LPA sa pagitan ng January 16 hanggang January 22. So ito ay may tsansa na maging tropical depression or mahinang bagyo. Bagamat nakikita sa mapa sa tropical cyclone threat potential natin na nasa medium chance na kategorya ito para maging isang bagyo, banta pa rin ito bilang isang sama ng panahon or banta pa rin sa posibleng magiging unang bagyo ngayong 2026. Eto ha, sa mga hindi pa nakakaalam, ang magiging unang bagyo ngayong 2026, ngayong January kung sakasakali po, ay tatawagin pong bagyong Ada. So yung iba sinasabi, nako mukha na namang malakas, mukha namang daw typhoon o super typhoon. Well, wag tayong magbase sa pangalan ng bagyo dahil hindi natin malalaman kung yon ay magiging malakas or magiging mahina.
hanggat hindi pa lumalabas yung tinatawag po natin na kanyang area of probability, yung forecast and intensity ng isang sama ng panahon, hindi natin yan may consider bilang isang malakas na bagyo. Doon tayo magpo-focus no sa nakikita nating update. Pero kung titignan nyo no sa ating pinaka-advanced weather system sa forecast natin at doon sa tropical cyclone threat potential, hindi naman nakikitaan ito na magiging malakas na bagyo, no? Kung maging bagyo. Pag sinabi kasi natin na bagyo, may mga kategorya po yan. Unang-una, etong magiging tropical depression, sumunod is tropical storm, severe tropical storm, typhoon, at super typhoon category. Ang super typhoon category, yan yung pinakamalakas which is nasa level 5 or signal number 5 na category. Yung mahina naman is nasa tinatawag natin na level 1 o hanggang signal number 1 lamang lakas ng hangin which is eto nga pong tropical depression. Pero mahina man or malakas na bagyo ang mabuo, by next week, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa sa mga posibleng banta po ng mga pag-ulan. So eto uulitin ko ha, tatlong weather system, etong northeast monsoon na sinasabayan po ngayon ng high pressure na hangin na nanggagaling sa hilaga, kaya ang amihan is nagkakaroon ng double effect o dobleng epekto sa mga lugar na apektado nito. Ang shoreline naman ay may mga chance din magbigay ng mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. So kinakailangan na mag-ingat pa rin o galing magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso ng mga pag-uulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Ito namang easterlies natin, ito yung nakikita natin na possible o posibleng magbigay po ng matinding epekto or magpalakas dito sa LPA kung sakasakaling ito ay mabuo by next week. So, sinasabi natin kapag mahina ang epekto ng easterlies o kapag nawala ang easterlies, hindi po madedevelop bilang isang bagyo etong LPA na ating namomonitor sa ating tropical cyclone threat potential. So, marami pa tayong kaganapan. So, igaliin nyo hong mag-antabay sa ating update, no? At ito, update natin sa lagay ng ating panahon sa ngayon at i-check ulit natin yung mga pagbabago posible sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Yan po muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat. Magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat.